Naging madilim ang hapunan sa International House of Pancakes nang lumampas sa linya ang waitress at napatawag ng pulis. Naalala mo bang may dalawang babae dito? Oo, naalala ko na may dalawang babae. Sige, Sa sarili kong mga kondisyon. ayokong pag-usapan to. Sinabi ng customer sa mga pulis na ginawa ng waitress na ito ang lahat mula sa pagtawag sa kanya ng bastos na pangalan hanggang sa di umano'y paghipo sa kanya nang harapin siya ng customer. Sabihin na lang natin na lalo pang lumala ang mga pangyayari. Meron ka bang anumang bagay sa bulsa mo na kailangan kong malaman? Wala po ma'am, salamat. Sige, at Harapin mo ang pinto. nasa harap na ako ng pinto. Huwag mo akong simulan. Agosto 14, 2025, St. Petersburg, Florida. Kaunti lang ang lumipas matapos ang 8 p.m. nang pumunta ang pulis sa International House of Pancakes. Ang tumawag ay isang customer, pero ang serbisyong natanggap niya ay lampas pa sa nakalista sa menu. Pumasok kami para kumain mula pa nung umpisa. Siya ay talagang hayagang nagsalita ng may sexual na kahulugan at tumawag sa amin. Pagkaupo niya sa booth, sobrang lambing niyang hinahaplos ang likod at gilid. Nang humingi kami ng bill, sinabi niyang libre na dahil hinihintay daw kami ng kusinero sa likod para makipagtalik. Tapos hinawakan din niya ang kaibigan mo. Oo, hinaplos niya ang likod niya, tapos hinawakan niya ang mga braso niya. Nang dumating ang room responding deputy sa IHOPS, kinausap niya ang waitress na nakilalang si Allie Mae Wright, 26 na taong gulang. Pero napansin ng deputy sa kanyang ulat na may kakaiba kay Allie Mae. Hi! Hi, Ikaw si Abby. ako si Allie Mae. Ali, ikaw na ang waitress. Oh, Pwede ba kitang makausap? oh. Papasok or lalabas ka? Sige. May tumawag na customer tungkol sa'yo, tungkol sa ilang mga komento na ginagawa mo sa mga customer. Sige, Pwede mo bang ikwento kung anong nangyari ngayon? hindi. Kahit kailan. Kinakausap mo ba ang customer? Buong araw akong nakipag-usap sa customer. Alam mo ba bakit ako nandito? Hindi. Ni minsan hindi ka tumawag or nagbanggit ng kahit anong pangalan, wala kang sinabi na bastos, wala kang sinabi na hindi nararapat. Parang nandito ako para sa isang dahilan. Oo, naiintindihan ko yan, pero hindi ko naman ilalagay ang sarili ko sa alanganin sa pagsasabi ng isang particular na bagay. May tumawag sa akin at sinabing may nasabi kang di angkop na komento. Sige, patawad po. Alam mo ba ang tinutukoy ko? May ideya ka ba kung sino sa mga customer mo yon? Hindi po. May pinasukan ka bang booth at umupo kasama ang kahit sino sa mga customer mo ngayong araw? Ilang beses po. Kumusta? Sa kahit anong pagkakataon habang ginagawa mo yon, inimbitahan ka ba nila sa booth or umupo ka na lang ba? Ako Hindi na ako magtatanong o sasagot. Hindi ko alam. ayaw mo nang sumagot ng mga tanong. Oo, may identification ka ba? Meron ako. Gusto mo ba? Ang iyong identification pakiusap? Pwede ba akong humingi ng dagdag na impormasyon? Yan ang sinusubukan naming gawin. Yan ang sinusubukan kong maintindihan. Sige. Ano ang krimen na inaasahan sa kanya? Hindi ka kasali. Sige. Oo, kaya kakausapin ko lang siya. Ano ang krimen? Sa ngayon, sinusubukan ko lang maintindihan ang nangyayari. Sige, gusto ko lang malaman. Tulad ng sabi ko, may tawag kaming natanggap tungkol sa kanya, kaya gusto ko lang malaman ang panig niya. May tumawag na ang pangalan ay Nanwa. May tumawag at nagulat tungkol sa kanya, kaya ako nandito. Isang customer. Oo. Ganun ba? Kaya mga babae? Oo. Baka kakausap niya ang marunong mag-Ingles para sa akin. Pakiabot po ng iyong identification. Ha? Pakiabot po ng iyong identification. Opo, ma'am. Sinabi ko ng malinaw na lumayo ka lang sa akin. Nagsisiyasat ako, kaya kailangan ko ang identification mo. Sige. Ang kanyang chat,
Tanungin mo siya kung ano ang krimen. Pakiabot ng iyong identification. Sige, pwede ko bang malaman kung bakit? Oo, nagsasagawa ako ng investigasyon sa isang krimen. Kailangan ko ang iyong pagkakakilanlan. Pwede ko bang malaman kung bakit? Ulit? Iniimbestigahan ko ang krimen. Kailangan ko ang iyong pagkakakilanlan. Ipinaliwanag ko na kung bakit. Sige. Ayaw nila, wala sa kanila ang gustong makipag-usap at lahat sila ay nagsisimula ng maging tahimik. Kaya ayaw niyang masyadong mapansin. Kaya tatanungin ko siya ulit ng isang beses pa. Akala ko ikaw ang nagsasalita. May identification ako. Pwede bang humingi ng tasa? Nandito na ako buong araw at di ko maintindihan ang problema. Kung kaya mong ipaliwanag, wala akong alam dyan. May iniimbestigahan kami dahil may reklamo laban sa kanya. Kaya ako nandito para kausapin siya. Tingnan mo, parang Ikaw ba ang manager? ako ang kusinero. Kahit ano, dalawa lang naman kaming nagtatrabaho. Ang lahat ng ginawa niya nung may dalawang customer na pumasok ay umupo lang at nakipagkwentuhan sa kanila habang kumakain sila o kung anuman at yun lang. Walang masama. Hindi, umalis na silang lahat. Hindi. Hindi nila gusto. Salamat. Kung hindi nila nagustuhan yon o kung anuman, alam mo na hindi ko maintindihan yon. Pero bukod sa pag-upo niya doon, Habang pinag-uusapan nila yon, kakausapin namin sila. sige, Oo, kailangan nating libutin ang bahay na to. Oo, kung may tanong ka or gusto mong umalis, lumabas ka at kakausapin ka namin sa labas, malayo dyan. Hindi ako nagtatanong, hindi rin ako sasagot ng mga tanong. Sige. hindi. Iyon lang ang mga tanong na meron sila. Sa totoo lang, nakakatulong lang talaga yon. Makinig, kung kriminal ito, susunod tayo sa Miranda rights. Hindi pa naman tayo doon. Sige, chef. O basta, sagutin mo lang lahat ng tanong nila. Well, ang kanyang chef. Alam ko, pero may mga karapatan din ako. Ayon sa ulat ng Philippine Charity Sweepstakes Office, naamoy ng mga pulis ang malakas na alak sa hininga ni Ali May at patuloy siyang tumangging sumagot sa mga tanong. Dagdag pa, malamang hindi rin nakatulong ang ugali niya sa kanya. Wala kaming ginawa kundi maging magalang sa'yo. Hindi ko nga alam. Kaya nga, tulad ng sinabi ko, may mga taong tumawag tungkol sa pagpasok mo sa booth nila at medyo hindi ka naging maayos sa kanila. Okay? May mga komento raw na ginawa, mga sexual na komento na inaangkin nilang sinabi mo. Kaya yon ang sinusubukan naming alamin. Kung nangyari nga ang mga bagay na ito at kung umabot na sa puntong may physical na paghipo. Pwede mo bang sabihin kung sino ang mga customer dito? Hindi po, hindi ko masasabi. Naalala mo ba na may dalawang babae dito? Oo, may dalawang babae. Sige. Ayokong pag-usapan ito ayon sa kagustuhan ko. May dahilan ka ba kung bakit ayaw mo itong pag-usapan? Wala. Kung meron man, may reklamo na isinampa, kaya gusto ko lang marinig ang panig mo. Kaya yun lang ang sinusubukan kong maintindihan kung ano ang nangyari sa panig mo. Pinag-uusapan natin ito at kung gusto mong dalhin sa korte, pwede nating gawin. Hindi ko pa ito inilalabas ngayon. Sinusubukan ko lang maintindihan kung bakit ayaw mong pag-usapan ito. Ayokong pag-usapan ito dahil kayo ang nagbabanggit nito. Hindi naman, wala akong ginawang mali at ayokong pag-usapan. Kung gusto mo, pwede nating pag-usapan sa korte. Diniditine ba siya? Sa ngayon, nag-iimbestiga lang kami. Pwede na ba akong tumayo? Oo. Pwede bang ilagay ko ang mga kamay ko sa harap ko? Siyempre, Pwede ba akong pumasok sa loob? susundan ka namin sa loob. Narinig? Muli, bakit nga ba ako hinuhuli? Ganun ba? Sabi ko nga, iniimbestigahan ka namin ngayon at may karapatan kang hindi sumagot sa mga tanong. Sinusubukan naming makipag-ugnayan sa marami. Yeah, I just called. So y'all want to call it now? Hindi ka naman si Jacob. Ayos naman ang lahat. Di ba? Maliban sa sabi nilang may halong sexual ang sagot niya. Tulad ng sinabi ko, may mga paratang na inilabas. Sinusubukan kong alamin ang magkabilang panig ng kwento.
Ganyan naman talaga kadalasan, may isang nagsasabi ng isang bagay at yung kabilang tao na sangkot ay may sarili ring kwento. Wala ka namang sinasabi sa akin. Ali, Sinusubukan namin ito kasi ayaw niyang magsalita, kaya umaasa lang ako sa sabi ng iba. Alam mo naman ganun nga. Kaya nga, yun mismo ang sinasabi ko. Lahat, pakiusap, tumigil ka muna. Sinusubukan kong ipaliwanag ito. Kaya sa bawat bagay na iniimbestigahan natin, di ba, may kanya-kanyang panig. Ang panig niya, at ang katotohanan. Sa ngayon, ang alam ko lang ay ang panig nila. Totoo, kaya sinusubukan kong alamin ang panig niya. Ayaw niyang magsalita, wala naman siyang galit sa kanila, di ba? Hindi, ikaw lang talaga ang inireklamo niya. Sige, gaya ng sinabi ko, may mga paratang na ginawa, may mga sexual na komento, at may paghipo. Sige, sinusubukan kong intindihin ka, nasa'yo kung ayaw mong magsalita. Hindi ako chef? sinusubukan kong iparating yon, narinig kita. Sige. Kaya salamat sa impormasyon. Nagtawanan sila. Inihain namin ang pagkain. Akala ko ayos na. Hindi ko alam na sobrang bata pala sila. Kung ganon, patawad doon. Wala naman siyang ginawang masama, pero siguro masyado lang kayong pamilyar na tao na nakikipag-usap sa kanila. At lasing din. Wala akong masasabi dyan. Ibig kong sabihin siya yun, problema nyo yan, hindi naman malaking problema, di ba? Sa puntong yon, naging mapilit lang talaga dahil doon. Alam mo yon, Pero sa kabuuan, wala namang masama, talagang walang masama. Oo, kaya niyang makakuha ng 2 customer mula 3 hanggang 10. Maring dagdag pa yun. Maganda ring subukan ng iba na ayusin ang issue dahil hindi naman ito kalayo. Nagpasya ang mga deputy na papasukin si Ali ng mas maaga sa kanyang shift. Gusto mo bang lumabas ulit sandali? Paumanhin, gusto mo bang lumabas ulit sandali? Pakiusap. gusto mo bang sabihin ulit? Pwede ka bang lumabas ulit? Pakiusap. Gusto mo bang sabihin ng mas malakas? Hindi, seryoso ako. Kung ganito kayo, pakiusap. Pakiusap, lumabas na lang kayo. Isang masahe. Oh. Inaaresto ka dahil sa pananakit. Hindi ba ngayon? Meron ka bang anumang bagay sa bulsa mo na kailangan kong malaman? Wala po ma'am, salamat po. Humarap ka sa pinto. Nakaharap na ako sa pinto. Huwag mo akong simulan. Gusto mong simulan ako, sisimulan din kita. Case, harapin mo ang pinto. Nakaharap ako sa pinto. Meron ka bang regular palaging naka-on? Oh, Hindi, pero bumalik ka at patugtugin mo. gets namin. Kung may dala kang bawal sa kulungan, dagdag kaso yon, tama? Oo. Kaya kung may dala kang kahit ano, sabihin mo lang sa akin, kahit anong pwedeng tumusok or makasakit sa akin. Ayon sa ulat, sinabi ng chef sa pulis na ngayon lang niya nakita si Ali na ganon umasta. Karaniwan likas siyang palabiro pero kahit sa kanya, parang kakaiba ang kilos niya, sabi niya. Tinatawag niya itong daddy at dinidilaan ang kanyang mga labi. Sinabi niyang hindi siya nag-alok ng customer para sa sex. Lahat ng tawag niya ay daddy, kaya ako parang sino ang tinutukoy mong daddy, gets mo? Hindi kita tatawaging daddy. Hindi ko gagawin at tingin ko iba ang ibig sabihin nun. Pero sa totoo lang, wala akong narinig na mali siyang sinabi sa kanila. Sa kanila, parang nakaupo lang siya, nakikipag-usap at tumatawa kasama nila. Tapos kumain sila ng pagkain nila at umalis na sila. Alam mo, nag-usap pa sila bago umalis at yun na yun. Sige. Nagustuhan mo ba siya kahit papaano? Nakausap mo ba ang customer? Hindi, sa tingin ko nasa likod ako noon at naninigarilyo. At kaya,
Sa tingin mo, Oh, sigurado ako nga dahil ako ang nagluto ng pagkain nila. At hindi naman kami ganun ka-busy. Kaya lumalabas ako sa likod o kaya nagse-cellphone ako o kung ano man or uupo lang ako dito sa likod. Sige, alam mo na ang ibig kong sabihin sa karamihan ng oras. di mo kinausap ang customer na ito. Sinabi ko sa kanya, tumayo ka dyan at huwag kang umupo kasama ang mga customer. Alam mo na ibig kong sabihin. Yun nga, sinabi mo ba sa kanya yon? Oo, pagdating niya, nasa kusina kami at pumasok siya. Sabi ko, anong ginagawa mo? Hindi ka pwedeng makihalubilo sa mga customer. Baka lasing siya, pero ayoko talaga nun. Sana hindi niya ginawa yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin o hindi gagawin ng kahit sino, pero pakiramdam ko hindi naman siya nang hipo ng kahit sino sa Emsburg. Oh, ginawa niya. Di ko nakita. Sige. Sabi ng customer, nag-alok siyang magbayad ng bill or ikaw ang nag-alok. Sabi mo, pakinggan mo. Kaya ang sinabi ay sinabi niya na kayo ang sasagot sa bill kung babalik sila sa likod at makikipagtalik sa'yo. Hindi. Hindi, grabe. Hindi. Dalawang matatandang babae yon. Doon tayo magsimula. Sinusubukan kong sabihin na alam mo masama ang matanda at kung ano-ano pa dyan. Ayos na ako sa mga babaeng yon. Dito sa mga babaeng nandito na lang tayo magsimula. Dalawa sila ay nagtatawanan. Pero hindi ko pinapansin ang mga customer at nagsiserve. Wala akong pakialam sa usapan nila kaya tinanong ko anong ginagawa mo. Hindi ka pwedeng umupo kasama ang mga customer. Parang yun ang number one. Hindi ka uupo kasama ang mga customer. May mga taong natanggal sa trabaho dahil doon pero hindi ko inalok na bayaran ng kahit ano. Yun lang, hindi ko babayaran. 20 lang ang pagkain nila tapos umalis na sila. Kung hindi sila maganda o gwapo, pasensya na. Gaya ng sabi ko, paratang lang nila ang mga yon. Sigurado akong nagsinungaling din siya tungkol doon. Hindi ko masasabi ang talagang sinabi sa mesa dahil wala ako ron. Oh, Nasa linya ako noon kaya di ko alam ang pinag-uusapan nila sa mesa. Pero sa huli kung sinabi niya yon, sabi ko inalok ko naman, hindi ba? galing sa kanya papunta sa mga customer tungkol sa'yo. Hindi rin maganda yon kaya babalik na lang ako sa building at pababayaan to dahil wala naman akong kinalaman. Sinabi ko, huwag kang sumama sa team at lumayo ka, hindi ka pwedeng umupo sa mesa. Hindi siya lumapit sa'yo, dala ang kape ko. Wala kang alam doon. Sinabi lang niya kung ano ginagawa namin, yun lang talaga pakay niya. Parang biro lang dati, pero nang sabihin mo, ganun nga siya, daddy, tapos nilabas niya dila niya. Sa akin. Pero hindi ko iniisip ng ganun-ganun. May mga customer na kasali. Hindi ko iniisip ng ganun. Kaya ganyan siya magsalita sa'yo sa likod. Kung kilala mo siya, buhay at magulo talaga siya. Sinasabi niya na ako'y walang kwenta, pero siya naman talaga ang walang kwenta. May mga nanggugulo, ganun siya magsalita, baka tawagin ka pang tuso o lalaki. Taga Memphis, Tennessee ako. Hindi talaga ako sanay tawagin ng ganun, pero alam mo na, sa Florida tayo. May nasabi na ba siyang ganyan sa'yo dati? Hindi ito ang una kong gabing makatrabaho siya. Pero tulad ng sabi ko, hindi ko iniisip na ginawa niya yon o may hinawakan siyang iba base sa paratang. Pero hindi ka naman nandito, kaya ikaw ang magsabi sa akin. Na eksakto tungkol doon. Ang tinatanong ko, inalok ka ba niya o may ginawa siyang ganon? Hindi. Hindi. Sinasabi niya sa mga customer na hindi ka makikipagtalik sa kanila. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Hindi ko alam kung ano yon. Naintindihan ko na hindi ka tumatawa. Para sa akin, totoo ang sinasabi ng mga biktima. Inaayos ko na pero hindi ko sinabing kasali ka rito. Ang ibig kong sabihin, Nakakagulat ang kwentong ito. Kung ganito kalalim dito, may dahilan ito. Nagtataka talaga ako sa kooperatibang yun. Hindi siya bagay doon. Hindi ko alam kung para sa kanila, pero sa huli, Nasa Paris siya, nagdroga o umiinom. hindi ko masasabi sa'yo ang personal niyang pananaw. Nakita mo na ba siyang umiinom dito? kayo? Matindi, panahon niya. Medyo natukso siya nung dumating siya dito. Anong oras yon? 3:00? Sinabi ng manager sa pulis na walang naging problema kay Ali sa 6 na buwan niyang trabaho, pero hindi raw ito nakaschedule noong araw na iyon. Pumasok siya sa shift, kaya marahil uminom ng alak.
Inaresto si Ally Mae Wright sa misdemeanor na pananakit at dinala sa Pinellas County Jail. Walang court record sa Pinellas County tungkol sa kasong ito, kaya mukhang hindi ito itinuloy sa korte. Salamat sa pakikinig sa Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.